Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang susugod sa Maynila, diba? Pinairal mo yung tigas ng ulo mo. Ngayon, iiyak-iyak ka. Paninar mo ni Marcena kay Cynthia habang panay ang hikbi nito. Lumakas ang iyak nito habang yakap-yakap ang jacket ni Jude. Kababalik lamang nito sa Mountain Province, dalang masamang balita. Nakita raw nito si Jude sa bahay nito na may babaeng kasama at nakatapi lamang ng tuwalya ang babae. Nasa terrace sila ng silid nito ng mga sandaling iyon. Itinawag sa kanya ni Tita Nadia ang pagdating nito. Para daw itong zombie, namumugto ang mga mata at pulang-pulang ilong. Ayaw raw nito magsalita, kaya siya ang naisipan ng Ginang na tawagan. Alam kasi ng Ginang na sa kanya lamang nag-open up si Cynthia ng mga bagay na isinasekreto nito sa mommy nito. Nagmadali siya pumunta sa bahay ng mga ito at heto nga, inabutan niya itong panay ng nguy-nguy. Gusto ko lang naman siya makita eh. I missed him. So, you missed him. Pero ano ngayon ang napala mo? I-comfort mo na lang kaya ako. Kaysa manarmon ka dyan. Reklamo nito. Sabay pahid ng mga luha nito. Napailing at nilapitan niya ito at niyakap. Tahan na. Bukas din ay ipapadala natin sa kanyang jacket niya. Ayoko. Bahagyang itinulak niya ito. Ayaw mo? Fine. Gamitin na lang natin yan para ipakulam siya. Ipatusok-tusok natin ang matipunong dibdib niya para ayawan siya ng girl niya iyon. You want? Naiiyak na natatawa ito. Sinabunutan siya nito bago ito dumistansya sa kanya. Naluluha pa rin ito pero tumatawa na. Maya-maya ay sumeryoso ito. May nalaman pala ako, Athen. What? Umalis ng bansa si Adriel. Napatitig siya dito. Kanino mo nalaman? Kay Mayor Alcantara. Nakausap ko siya. Si Adriel sanang sadya ko para magpatulong kung saan ko pwede makita si Jude. Pero hayon, nabanggit sa akin ni Mayor na umalis ng bansa si Adriel kasama si Krisha. Si Mayor kasing humarap sa akin at heto pang isang nalaman ko. Sa kanya pala ang isla ng pag-ibig. Ang isla na sa pagkakaalam natin ay Vera Island ang pangalan. Tuluyan na nalaglag ang mga panga niya. Sa kanya, ibig sabihin, siya si Searching for Love na sinasabi ni Jobert. Imposible, Cynthia. Masyadong abala iyon sa munisipyo para magkaksaya ng panahon sa chatroom. Plus, tamad na mag-chat ang mga olds. Iyon ang sinabi niya eh. Itinanong niya kung naging maayos bang stay natin sa isla niya. Hindi pa ako nabibingin, no? He really said. Sabi nito, gamit ang mga daliri ay niko-quote sign pa ito. My island. Really? Yup. Sa tingin mo, ano naman ang papala niya kung magsisinungaling siya, diba? And take note, friend, ha? Kung naaalala mo, nakakapasok noon sa Adriel sa isla ng alanganing oras, diba? Doon yun. Eh, ayaw nga akong palabasin ng mga gwardya roon ng ganong oras na para bang tatawag ako ng pirata sa karagatan. Tumangutango siya. Iseshare ko kay Jobert ang chismis na dala mo. Si Jobert nga pala, how is he? Nagkwento siya dito. Ganoon na lamang ang relief na gumuhit sa mukha nito pagkarinig sa mga kwento niya. Mahigit 1 linggo na kalipas, pagkatapos sa pag-uusap nilang iyon, ay basta na lamang sumulpot si Jude sa farm ni na Cynthia. Mukhang happy ending ang kahahantungan ng love story ng kaibigan niya. Pag-uwi niya sa bahay nila ng araw na iyon, natulala siya nang maabutan niya may bisitang kausap ang papa niya sa porch, si Mayor Anacito Alcantara. Agad na mataan ni Adriel ang 2 pamilyar na kotse. Nakasanda sa mga sasakyan ng 4 na bodyguards ng daddy niya. Misto lamang unipormadong wrestler ang mga ito. Itinuloy niya ang mabibilis na hakbang para lapitan ang mga ito. Si June, ang paboritong bodyguard ni Krisha, ang una nakakita sa kanila ng pamangkin niya. Tinapik nito ang mga kasama at nagsilapit ng mga ito para salubungin sila. Agad hinila ng isang maleta niya. Welcome back ho, Sir Adriel. Ani June, hinitian niya ito. Kumusta si Dad? Maayos naman ho siya. Hi po, Kuya June. 4 na kayong wrestler?
Bumungis-ngis si Krisha habang nakatingin sa tatlo pa mga bodyguards nila. Inalagaan niyo po ba si Lolo Sito habang wala kami ni Uncle? Siyempre naman Krisha, tila naaaliw ng tugon ni June. Nakalabas na ho ng ospital ang daddy niyo sir. Bali nito sa kanya. Napangiti siya na isuot ni June sa leeg ni Krisha ang kwintas sa gawa sa sariwang sampagita. Ay, ang bango. Thank you. Nagagalak na bulalas na pamangkin niya. Lumapad ang ngiti ni June. Marami ako niyan. Gusto mo? Dalhan kita tuwing umaga? Free po? No baby. Business iyon ng family ni Kuya June mo. Kaya kailangan mong bilhin. Agap niya. Nalukot ang mukha ni Krisha. Wala po akong pambili eh. Malungkot na usal nito na sabay nilang ikinatawa ni June. Magsashay na lang ako ng shoes mo uncle. Then you pay me. O kaya bubunutan kita ng white hair. Seryosong sabi nito. Natatawang ginulo niya ang buhok ng pamangkin niya. Bibigyan kita na pambili, pero sabihin mo muna kung anong gagawin mo sa flower necklace. Inilapit nito ang bibig sa tainga niya at bumulong. Gift ko kay Jesus. 3 weeks ko po siyang hindi dinalaw sa church para hindi siya magtampo sa akin. 3 weeks nga sila nagbakasyon sa bahay ng tita niya sa Illinois. Gusto niyang palipasin ang sakit na nararamdaman niya kaya pinili niyang lumayo. Ngunit wala rin nangyari. Hindi naibsan ang sakit na dinadala niya. Kaya nagdesisyon siyang umuwi na lamang ng Pilipinas. Ang balak niya ay dumalo sa mga retreats. Baka sakaling pagkatapos niyang gawin iyon ay makasumpong na siya ng kapanatagan ng loob. Isa pang dahilan na pag-uwi niya sa bansa ay ang kalusugan ng ama niya. Kahit galit siya dito, ay nag-alala pa rin siya ng labis na itawag sa kanya ng yaya niya na na-ospital ito dahil sa paninikip ng dibdib. Bumuntong hininga siya, kasabay ng pagsulpot ng espesyal na babae sa isip niya. Marthena, siguro, masaya na ito ngayon sa piling na lalaking iyon. Umupo sila ni Krisha sa backseat. Sa passenger seat naman, pumwesto si June. Ang dalawa pang bodyguard ay sumakay na sa isang sasakyan. Uncle Adriel, ani Krisha, nang malayo na natatakbo ng sasakyan. Sabi niya, ang tao raw ay hindi dapat nagtatanim ng galit sa puso. You should forgive Tita Judy. Nagsorry naman na po siya, diba? Nasa po niya ang kanyang noo at napapikit na mariin. Hindi muna ngayon baby, ani yan sa pamangkin. Hinagod niya ang buhok nito bago niya inabot ang kamay nito at inilapat iyon sa tapat ng puso niya. Masakit pa rin kasi ang heart ni Uncle ngayon. Soon, kapag healed ng sugat dito, mapapatawad ko ng Tita Judy mo. Lihim niya na hiling na sana ay kaya nitong pagalingin ang sugat sa puso niya. Naaalala pa niya na sumunod noon si Judy sa kanila sa Amerika. Ang akala niya ay kinalimutan na nito ang damdamin nito para sa kanya. May kaibigan na nga sila. Ngunit sa natuklasan niya na ginawa nito ay napagtanto niyang siya lamang ang nagpapahalaga sa pagkakaibigan nila. Nadatnan niya si Judy na umiinom sa balkulahe ng gabing iyon. Gusto niya mag-ipag-isa kaya nakiusap siya rito na iwan muna siya nito noon. Pero sa halip na pagbigyan siya, ay niyakap siya nito mula sa likuran at hinagkan siya ng magaan sa kanyang ulo. Sa gilid ng kanyang mukha, hinayaan niya ito ng ilang segundo sa pag-aakalang gusto lang siyang i-comfort nito. Ngunit nang halikan na siya nito na mapusok sa kanyang mga labi, ay itinulak na niya ito. Nagtitimpi ng galit na pinagsabihan niya itong umalis na. Nasaktan at nagalit marahil ito na tinatanggihan na naman niya ito tulad ng maraming pagkakataon na sinubukan nitong akitin siya. Pagkatapos sa pagkataboy niya rito, ay marami na itong sinabi na hindi na niya pinakinggan. Aktong iiwan na niya ito nang banggitin nito ang pangalan ng babaeng dahilan ng pait at lungkot sa puso niya. Dahil ba kay Marthena, kaya hindi mo ko magawang mahalin? Si Marthena! Si Marthena! Lagi na lang si Marthena! Gumising ka nga, Adriel! Hayun siya! Iniwan ka na naman! She doesn't love you as much as I do. Akong kailangan mo. Hindi niya ito pinansin. Itinuloy niya ang pagpasok sa kabahayan na parang walang naririnig. Adriel! Sigaw nito. Then she cursed. You fool! Hindi ka na niya babalikan. Alam mo ba kung bakit? Dahil tanga ang babaeng mahal mo. Pinaniwalaan niya ang mga kasinungalingang sinabi ko. Sukat na marinig ang sinabi nito, isinaklot niya ang magkabilang balikat nito. Linawin mong sinabi mo, Judy. Mariing sabi niya na may kalakip na pagbabanta ang kanyang tono. Napalunok ito, tila natilihan sa nakitang galit sa mga mata niya.
Pero nang tila mahimasmasan ay inilahad nito sa kanya ang mga sinabi nito kay Marthena sa loob ng simbahan. Kaya pala may nabasa siyang kakaibang damdamin sa mga mata ni Marthena nang balikan niya ito. It was pain. Tama, marahil ang mensahe ng mga halik at yakap nito. Siya pa rin na hanggang ngayon ang mahal nito. Pero dahil sa mga sinabi ni Jury ay pinagdudahan siya nito. Mas pinili nito ang balikan ng fiancé nito dahil inisip ito hindi na siya ang dating Adriel na tapat ng alay na pag-ibig dito. Humingi si Jury ng tawad sa kanya. Mahal daw siya nito, kaya nito nagawa iyon. Iyon ang eksena na abutan ni Krisha sa sala. Bumaba ang pamangkin niya dahil hinahanap daw siya nito. Nakatitig lamang si Krisha sa kanya habang tila dinadama ang pintig ng puso niya. Kinabig niya ang ulo nito at mariing hinagkan ito sa noo. Naka-check-in si Marthena sa isang kilalang hotel dahil pinasunod siya ng papa niya sa Palawan. Saka na raw ito ipapaliwanag sa kanyang lahat. Nagtaka man, napilitan siya sundin ang sinabi nito. Tungkol daw iyon sa negosyo. Naging abala na ito ng mga sumunod na araw kaya hindi na niya ito inuswisa kung ano ang negosyo iyon. Nung isang araw ay lumipad ito papuntang Palawan. May importante raw itong aasikasuhin. Malamang ay tungkol iyon sa negosyo na binanggit nito. Kinagabihan ay tinawagan siya nito at pinasusunod siya doon. Tamang-tama naman na paluwas din si Jude sa Maynila at isasama nito si Cynthia. Kaya sumabay na siya sa mga ito sa pag-alis ng farm. Inalok siya ni Jude na tumuloy muna sa bahay nito pero tumanggi siya. Hindi niya gusto maging istorbo sa dalawang iyon na mistulang honeymooners. Hinihintay niyang puntahan siya ng papa niya roon pero nasa Maynila si Cynthia ang nagpapanik na tumawag sa kanya para sabihing puntahan niya sa universidad ang papa niya dahil naroon daw ang huli kasama si Mayor Alcantara at may issue na inaayos. Iyon daw ang balita na karating kay Jude. Ang bagong bodyguard daw ni Mayor ay tao ni Jude at ito ang napasa na impormasyong iyon. Lakatakbong tinungo niya ang entrance gate ng universidad. Ipinagpapasalamat niya sina Ryan at Mang Mitoy ang nakasign sa gate 1 ng araw na iyon. Hinahagod ang dibdib na nilapitan niya ang mga ito. Nakita niyo ba si Mayor Alcantara na pumasok kasama ang isang lalaking matangkad, kayumanggi at mga lagpas 50 ng edad? Tanong niya sa mga ito. Ang papa niya ang idinedescribe niya. Nagkatinginan ang dalawang gwardya kapag kuwan ay tumango. Mukha nga ho nagtatalo ang dalawa, ma'am. Narinig pa ho namin na sabi nung lalaki, humanap daw sila ng lugar na pwede sila magduelo nang wala ang mga alalay ni Mayor. Sabi ni Ryan, nanlaki ang mga mata niya. Papa naman, anong kalokohan itong pinasok nyo? Sa likod ng education building ho yata sila magduelo, ma'am. Kasi dun ho sila nagtungo, sabi ni Mang Mitoy, sabay turo sa direksyon ng building. Sisirain pa yata ng papa niya ang magagandang alaala nila ni Adriel sa bahaging iyon. Ginitian siya ng pawis sa kanyang noo at sentido na marating niya ang pakay na lugar. Dahil pasado alas 5 na ng hapon ay nasa klase na ang mga estudyante. Tahimik ang paligid at wala mga makikitang estudyante na nakatambay at nagpapagala-gala. Tinawagan niya ang cellphone ng papa niya habang hinahanap ito sa paligid. Nagriring lang ang kabilang linya. Saan naman kaya nagsuot ang dalawang matandang iyon? Kumunot ang noo niya nang may mapansin siyang tao na nakasandal sa katawan ng punong mangga. Agad siyang lumapit dito. Pagkalapit niya rito ay eksakto namang gumalaw ito. Umalis ito sa pagkakasandal sa katawan ng puno at saka inilapat ang cellphone nito sa tainga nito. Dad, wala rito sina Krisha at June. Anito, para siyang itinulo sa kinatatayuan niya. Kung kanina, nagdududa pa siya na si Adriel ang nasa harap niya. Ngayon, ay 100% sigurado na siya. Adriel, bigla itong lumingon. Bumadha ang pagkakagulat sa mukha nito na makita siya. Natulala ito ng ilang segundo. Tulad niya, ay mukhang hindi rin ito inaasahang makita siya roon. Athen, what are you doing here? Akala ko nasa States ka. Sabay sila nagsalita, sabay rin sila natahimik, napangiti sila sa isa't isa pagkatapos maghina ng ilang segundong kanilang mga mata. Hinahanap ko si Papa at ang daddy mo. Kababalik ko lang 2 days ago. Nagkasabay ulit ang sagot nila sa tanong nila sa isa't isa. Sabay rin sila napangiti maya-maya. Ikaw muna, ani Adriel, sabay bulsa ng cellphone nito. Yun nga, si Papa at ang daddy mong sadya ko rito. Ewan ko ba kung anong kalokohan na naisip ni Papa at, Athen, putol ni Adriel sa iba pang sasabihin niya. Wala si daddy rito. Nasa bahay siya nang umalis ako.
Ha? Bulalas niya. Malibang impormasyong ibinigay sa kanya ni Cynthia. Pero ang sabi ng mga gwardya, nagtama ang mga mata nila ni Adriel. Sa tingin niya ay naguguluhan din ito. Wala rin dito si Krisha. Usal nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Si Dad ang nagsabi sa akin na narito si Krisha kasama si June. So, anong ibig sabihin nito? Set up? Parang ganoon na nga yata. Hindi siguradong sagot nito. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanyang muka. Can I see your hand? Hand? Nakakunot noong gagad niya. Left hand, Athen. Naguguluhang inilahad niya ang kanyang kamay dito. Where's your wedding rings? Napakurap-kurap siya. Unintentionally, ay napatingin din siya sa mga daliri niya. Wala. Hindi naman natuloy ang kasal. Sa pagkagulat niya, ay kumilos ito na animo kidlat sa bilis. Na malay na laman niyang yakap siya nito at siniseel ng halik ang kanyang mga labi. Ipinikit niya ang mga mata na dilat sa pagkakabigla. Mula nang malaman niya kay Cynthia na ng ibang bansa si Adriel ay iba yung kahungkagan, ang kahulugan ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Mailap ang antok sa kanya sa mga nakalipas na gabi dahil parating itong laman ng isip niya. Napagtanto niyang mahal na mahal talaga niya ito. Isang katotohanan na sa tingin niya ay wala na makakapagpabago. Hindi niya ito naisip na sundan kahit malayo na siya sa commitment nila ni Jobert dahil sa tuwina ay nakikita niya sa kanyang diwa na kasama nito si Jury. Pero ngayon nararamdaman niya ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya at init ng mga halik nito ay handa na siya makipagsabunutan kung kinakailangan. I love you, Athen. God, paano nasasabi nito sa pagitan na paghalik sa kanya? You have no idea how much I love you. Na sa mga sumunod na sandali ay nagpapaliwanag na ito tungkol kay Jury at sa mga sinabi ng huli sa kanya. Nagsasalita ito sa pagitan na paghalik sa kanya. Para ba nanghihinayang ito sa mga sandaling lilipas na hindi siya mahahagkan nito? Nang umiti siya ay napaungol ito. Pumihit ito para may sandal siya sa puno mangga, saka ulit siya hinagkan nito ng buong pananabik. Noon at ngayon lang, Athen, ikaw lang. Hindi na siya nagsalita. Ipinulupot na lamang niya mga bisig niya sa batok nito at hinagkan niya ito ng halik na para sa kanila ay sorry kiss. Bumitaw ito sa pagkakahalik sa kanya. It's okay, baby. Hindi ako galit sa'yo. Then, he claimed her lips again. She kissed him back with total abandon. Adriel, wait. Awat niya dito, saka napangiwi. Masakit. Nagtataka na patingin nito sa kanya. Ang dami nangangagat na langgam sa paa ko. Itinulak niya ito at ipinadyak-padyak niya mga paa para alisin ang mga langgam doon. Hindi sila umubra sa Nike shoes ko, sabi nito habang hinahaplos-haplos ang mga paa niya. Kaya mga paa mo na lang ang pinapak nila, natatawang sabi nito. Sama ka sa bahay, lagyan natin ng ointment ang mga paa mo. Hindi siya sumagot. Masaya nakatingin lamang siya sa mukha nito. Tingin ng saya sa puso niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Nakasama niya si Adriel ng mga sandaling iyon. Umangat ang kamay niya at hinaplos sa mukha nito. Mula sa pagsisiyasat sa mga paa niya ay lumipat ang tingin nito sa mukha niya. Buong suyong umiti ito na magtama mga mata nila. Umiso dito at kinandong siya. Bakit hindi natuloy ang kasal niyo? Alam niyang mahal ko pa rin ang first love ko. Ewan ko ba kung bakit hindi ko makalimutan ang first love ko. Hindi naman siya masyadong gwapo. Hindi rin siya mabait na mabait. Pagkatapos ay nagpapatubo pa siya ng balbas at bigote na parang hoodlum. Pero masarap humalik. Hindi pero mahal ko talaga siya. Ang lakas ng halakak nito. Kinabig nito ang batok niya at siniil siya ng mariing halik sa mga labi. Na maghiwalay ang mga labi nila ay nagkatawanan sila. Pero isang sandali lang ay natigil sa pagtawa na makarinig sila ng palakpak mula sa isang direksyon. Nakita nila ang papa niya, si Mayor Alcantara, ang tatlong bodyguards nito at si June na karga-karga si Krisha. Mas magaling ka pala mag-isip ng plano, kumpadre, sabi ni Mayor Alcantara sa papa niya. Ngiti-ngiti naman ang papa niya. Saka pa lamang niya naintindihan ng lahat. Pinlano ng madalawang matanda ang pagkikita ulit nila ni Adriel. Marahil ay nakipag-ayos ang alkalde sa papa niya, kaya ito nagsadya sa Mountain Province. Hayaan na muna natin ang dalawang iyan. Mauna na tayo sa bahay, sabi ni Mayor at nagpatiuna na. Dad, tawag ni Adriel sa ama nito. Lumingon ng huli. Tama bang isipin kong hindi ka talaga na ospital? Ang lakas ng tawa ng alkalde. Iniutos ko kay Marisa na iyon ang sabihin sa'yo para umuwi kayo ni Krisha dito sa Pilipinas.
Nalulungkot kasi ako mag-isa sa bahay, Adriel. At dahil alam ko si Marthena lang ang nakakapagpangiti sa'yo ng totoong ngiti na isang malaking pagkakamali na inilayo ko siya sa'yo noon, gumawa ako ng paraan para maibalik siya sa'yo ngayon. Thank you, Dad. Are you happy now, Uncle Adriel? Yes, baby. Lagot ka sa akin, June. Baling nito sa nakikipagsabwat ang bodyguard nito. Hindi ka naiiyak sa dilim? Hindi na. Siya na ang sumagot habang nakatingin si Adriel. Ngumiti si Krisha na para bang napanatag na rin. Will you marry me? Paano kung hindi yes ang sagot ko? I'll still marry you. Nakangiting sabi nito na alam niyang hindi naniniwala na tatanggihan niya ang proposal nito. Saan ang honeymoon natin? Tugtong nito. Nag-isip siya. Gusto ko sa isla. Memorable sa akin yung dawn kiss mo eh. Sa isla na pag-ibig tayo mag-honeymoon. Napawi ang ngiti nito. Bakit doon? Private ang islang yun. Kaya nga gusto ko ron. Tahimik. Sarili natin ang lugar. Ipapahiram ba iyon sa atin ng may-ari? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Sa inyo ang isla, diba? Sa amin? Hindi ba pag-aari ng pamilya mong isla? Dapat alam mong hindi. Kayo ni Cynthia ang Gaston, diba? Huwag mong sabihin isa sa amin ni Dad ang nag-imbita sa inyo dahil sigurado ako hindi naman ginawa yun. Pero sabi raw ng daddy mo sa kanyang isla. Raw? Sabi ni Cynthia. Baka hindi lang sila nagkaintindihan. Kahit may gap kami ni Dad, alam kong lahat ng mga properties na pamilya namin. At sigurado akong hindi kasama ang islang yun. Nakiusap nga lang ako sa mga gwardya doon na papasukin ako nung time na nandoon kayo eh. So, hindi si Mary si Searching for Love? Searching for Love? Tila nalilitong gagad nito. Tinitigan niya ito nang mabasa niya sa mga mata nito na wala talaga itong ideya sa sinasabi niya ay ngumiti na lamang siya. Never mind, sabi niya. Kiss mo na lang ako. Yung kiss na sintamis ang dawn kiss mo sa isla. Bilyang inilapit niya rito ang kanyang mga labi. He grinned and kissed her hard and sweet. Kaagad na itakda ang kasal ni Adriel at Marthena. Pagkatapos ng kasal, dumaratso na sila sa reception. Habang inililibot ni Marthena ang kanyang paningin, nakita niya si Jobert kasama ang babae na kilala sa eroplano na si Hart at mukhang may nabubuong magandang pagtitinginan. Dumalo din sa kasal si Judy na napatawad na din ni Adriel. Masayang masaya ang mag-asawa dahil alam nila na pagmamahal nila ay hindi kukupas kahit anong unos at bagyo ang kanilang pagdaanan. Maraming salamat mga ka-felisidad sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana ay patuloy nyo pa rin kaming samahan sa iba't ibang klase ng kwentong pag-ibig. Ingat and God bless!